po, kayo ang nakakaalam niyan, kayo ang may alam kung ano ang kailangan. Kami naman dapat namin alaman, but ang inyo pong abang lingkod bilang isang pangkaraniwang alam ko po ang pangangailangan ng mga estudyante, alam ko po ang pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayan sapagkat ako po ay produkto ng pangkaraniwang pamilya lamang. Yung number niyo daw po, Sir GP, cellphone number. Kung meron naman din, sabi ni Governor, saka ni Vice Gov, magandang ngitian itong dalawa. Yan ang gusto kong mangyari sa ating lalawigan. Kaya palakpakan po natin si Governor, saka si Vice Governor. Bigay ko rin daw po yung number ko. Yung pong birthday ko kasi, May 2. Kaya lang, wag nyo nang tandaan yung kung kailan ako pinanganak. Dahil po si GP Pajernos, may anak na po akong 22 years old. Nandyan po yung anak ko eh. Tumayo ka nga anak. Yan po yung anak ko. 22 years old na yan. Katulad po ni GP, si GP Pajernos po. Sino ba gusto nilang number? Number ko ba? Number ng anak ko? Pambihira naman, no? Si GP Pajernos po, 3 na anak. 22 years old na yung anak ko. Meron pa po akong anak na 20 years old. Kagagraduate lang po nito sa Amerika. Sabi ko, bumalik ka dito sa Nueva Ecija. Mahal ko ang mga kababayan ko dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. 0918. Smart po yun, di ba? Tapos, 38. Tapos yung birthday ko po, 0502. 0918-888. Birthday po ni GP Pajernos. May 2, 0502. Salamat po. Marami po yata dito, Globe. Baka po pwede ibigay nyo rin yung Facebook nyo para i-friend po kayo. Facebook account nyo po. Kayong 4 po. I-friend po namin kayo. Pasensya na po kayo. I'm getting candy. Diabetic po kasi ako eh. Dahil bihira ko kasi kami magkatabi ni Vice. Kaya kailangan siguro ng tamis. Yung Facebook po, I started yung Facebook kasi po yung mga anak ko na edad 11, 8, ay yung mga Facebook. Alam naman natin ang Facebook kailangan 18 years old. So, ang sabi ko sa anak ko, para bantayan ko, igawa mo ako ng Facebook at ano ba ang password ko. Gusto ko si bantayan anak ko at dahil dito, nasa Facebook na po ako. Aurelio Oy Matias Umali. At nasa friend, i-confirm ko, ako po mismo ang sumasagot, kaya magpasensya ninyo kung isang linggo ko na hindi nakikita ang Facebook ko. Yung Facebook account po, meron din po ang inyong lingkod. Hanapin nyo lang po yung aking buong pangalan, Edward Thomas F. Hoson. Gaya nga nung binanggit, yun po ay talagang personal kong account din. At kung may mga pagkakataon na isang linggo na hindi pa ho nako-confirm yung inyong friend request, pagpasensyahan nyo na ho. At dala ng aming schedule, talaga pong ganon. Pero sa abit ng aming makakaya, kami po ay tutugon din sa inyong suggestions, tanong, o kung meron mang reklamo sa pamamagitan ng Facebook. Edward Thomas F. Hoson po. Salamat po. Romel Padilla. Yun lang. Meron ako. Tsaka personal ko rin, ako rin, ang humahawak mismo ng account. So, abangan ko add nyo ako. Ginoong GP? Napakadali pong tandaan. Kung natatandaan nyo yung pangalan GP Pajernos, paki-search na lang po. GP Pajernos po. Susunod pong katanungan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ryan Angeles po from the Good Samaritan Colleges. Ako po yung presidente po ng Supreme Student Council po dun sa school. Also, I'm a representative of the Kikilalanin Ko movement and the Youth Power Against Drugs na provincial, po natin sa probinsya po, organizations. So, lubha po kami natutuwa at nagkatipon po kayo dito sa lugar na to. Kayo pong 4 na future na mamumuno sana dito sa probinsya natin. Nais po namin na ipahatid sa inyo na pagka may palarin man po sa inyo ay magtulungan po tayo para pamunuan tong probinsya natin. So, ang tanong ko lang po ay medyo ilinya po natin dun sa organisasyon na kinabibilangan ko po sa Youth Power Against Drugs. Kasi po,
na laman po namin na talamak po dito sa probinsya na to, yung pinagbabawal na gamot. So, ngayon po ang tanong ko po, ano po ba yung inyong mga posibleng solusyon o pamamaraan na magagawa upang labanan at sugpuin itong pinagbabawal na gamot dito sa ating probinsya? Yun lamang po at maraming salamat. Vice Governors muna po ang sasagot. Alam mo, tutol ako dyan. Dahil unang-una, yung drugs. Noong elementary ako, nag-high school ako, lumuwas ako na Maynila, nag-dormitoryo ako, hindi ko natikman ang drugs. Sapagkat, alam ko ho, ang drugs salot sa ating mamamayan. Kawawa po yung mga pamilya na apektado. Kawawa po yung mga magulang. At masasabi ko po, kung kailan nga, ang alam ko ho, dati-rati, ang Comelec. Ang Comelec po, meron po dati, bago ka mag-file, meron po tayong tinatawag na drug test. Gusto ko po nga sana sa buong lalawigan, kami po lahat dito, dapat po, hinahamon ko po, dapat magpa-drug test po kami pare-pareho. Dahil kalaban po ng mamamayan natin yan, at sasabihin ko nga kay Governor Oyi, ang gusto ko pong advocacy na hingin sa kanya, kung tayo po ay mapagbibigyan ng pagkakataon, ako po ang mamuno para sugpuin yung drugs na kumakalat, hindi lamang dito sa sa Cabanatuan, dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. Unang-una, ang maaaring gawin ng inyong lingkod at bilang isang mambabatas dito sa ating lalawigan, siguro in aid of legislation, kami ay magsasagawa ng isang ordinansa na magiging regular ang pag-check natin sa mga estudyante. Hindi lamang sa high school, kung hindi from elementary level pa lang, tututukan na natin ang pag-check ng random check dyan sa paggamit ng drugs. At pangalawa, ating ihikayatin ang ating kapulisan, ang barangay, hanggang barangay level. Kailangan ang ating mga kapitan, ang ating sangguniang kabataan ang nangunguna sa pagbibigay ng programa para labanan ang paggamit sa droga. Alam nyo, katulad nung sinabi ni Ginoong GP, abay ako gusto ko magkaroon ng random drug check sa Kapitolyo. Hindi lamang sa Kapitolyo, ngayon, sana, kung meron ng magda-drug check dito at kami i-drug check ngayong 4 dito, ako ay sang-ayon dyan. Kailangan sa mga kandidato, sa mga miyembro ng kawani ng ating gobyerno, sa ating mga teacher, at sa lahat, kailangan yan ipinatutupad, hindi lamang sa mga estudyante. Kaya kami, ang pagtutol ko sa paggamit ng droga, sapagkat alam nyo naman, ang inyong lingkod ay napunta na ako sa show business at sa aking pinuntahang hanap buhay noon, talagang talamak ang droga. Nakita ko kung ano ang epekto ng droga sa ating mga kabataan. At bilang pagbigay advice naman sa inyong mga kabataan, ang una nyo lang dapat gawin ay ang pagsasabi ng no. Yun lang, N-O. Huwag nyo nang ilagay sa mga puso ninyo out of curiosity. Tikman nga natin to dahil doon magsisimula. Siguro hanggang pati sa sigarilyo, huwag na nating subukan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po ay nagda-drugs. Diabetic kasi ako. Sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakatikim ng droga. Kahit anong klaseng droga. Kahit ito araw-araw, pwede tayo magpa-drug test. The only problem right now is